Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kaniyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Hali kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang. Isang pagpapatuloy ng Ebanghelyo kahapon ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Ano ba nangyari kahapon? Review muna po tayo. Kahapon, inanyayahan si Jesus sa isang salo-salo o isang piging ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Yun ang nangyari kahapon. Ngunit sa halip na nakisaya at nakisalo agad si Jesus, ginamit niya ang okasyon para magturo. Ginamit niya ang okasyon para hamunin ang Pariseyo na sa susunod na salo-salo, ang imbitahan niya ay ang mga taong walang kapasidad o walang kakayanan na mag-anyaya sa kanya bilang sukli. Kasi di ba tayo, pag in-invite, kailangan imbitahan mo rin pag ikaw naman ang naghanda. Pero sabi ni Jesus, ang anyayahan mo, yung walang kapasidad na magsukli sa ginawa mong kabutihan. Samantala, sa araw na ito, ituloy natin ang kwento. Habang si Jesus ay nasa hapag, may nagsabi sa kanyang isa sa mga kasalo na mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay nga naman, mapalad ang sinumang makasama ang Diyos. Hindi po ba? Mapalad ang sinumang maanyayahan ng Diyos. Hindi ba?
Ngunit, hindi lang ito sinang-ayunan ni Jesus, kundi ginamit ulit niya ito na pagkakataon para magturo sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang sabi sa talinhaga, may nag-imbita na isang lalaki sa isang malaking piging. Pinaimbita niya ang lahat. Ngunit marami sa inanyayahan ang tumanggi. Ang sabi ng isa, nakabili ako ng bagong bukid. Kailangan ko muna itong pagtuunan ng pansin. 5 pares naman ng baka ang pinahalagahan ng isa. Dinahilan naman ng isa, bagong kasal daw siya. Kung papakinggan natin, samut-saring dahilan ang nakuha ng nang-imbita. Hindi rin naman malayo ito sa mga imbitasyong nakukuha natin sa panahon ngayon. Nung inimbitahan kang mag-apply ng trabaho, anong sinabi mo? Ayan, yung mga medyo tamad dyan, no? Inimbitahan mo magtrabaho, anong isasagot? Ay, di bali ng hindi pagod. Hindi naman ako, yung mga ayaw magtrabaho, ang daming dahilan. Yung inimbitahang magpa-check up. Sabi, magpa-check up ka naman. Anong dinahilan? Anong yung ginawa? Busy ako eh. Marami pa akong gagawin. Wala akong pera eh. Pero kapag ka merong sale, kapag dumating ang 10-10, 9-9, 8-8, yan, dyan lumalabas ang ating pera. Hindi po ba? Nung inimbitahan kang mag-ehersisyo, sabi mag-exercise ka naman. Ano ang rason mo? O nung sinabihan ka ng nanay mo na, anak, magsimba ka naman. Ano ang dinahilan mo? Hindi po ba ganito ang ating mga sagot? Kanya-kanya tayong mga dahilan at rason. Ganito rin po ang naging tugon ng mga Israelita nang paanyayahan sila ng mga propeta na magbago. Kanya-kanya silang dahilan. Kaya sa huli, wala silang kinahantungan. Nung sinabihan ang mga Israelitang magbago, iwan mo na ang lumang buhay, talikdan mo na ang iyong mga kasalanan, wala silang ginawa. Kaya wala silang napala. Katulad na lang ng imbitasyon ni Jesus sa mga Pariseyo na maniwala at sumampalataya. Ang malungkot, wala silang ginawa. Ganito din ang naging tugon ng iba't ibang taong inaanyayahan. Tinatanggap ba o tinatanggihan ang imbitasyon? Kaya magandang tanong natin sa ating mga sarili, kung iimbitahan ako ng Diyos, ano ang magiging tugon ko? Ako ba ay magdadahilan o ako ay magpapaunlak? Kung iimbitahan ka ng Diyos na magsimba, ano ang iyong itutugon? Kung sasabihan ka ng Diyos na magbago, iwan mo na yung ginagawa mong mali, ano ang irarason mo? Kung sasabihin sa iyo ng Diyos na ayusin mo na ang buhay mo, ano ang iyong magiging tugon? Mga kapatid, ang imbitasyon ng Diyos ay para sa lahat. Wala siyang pinipili at wala siyang sinisino. Ngunit ang tanong, atin ba itong tatanggapin o atin itong tatanggihan? Amen.